magandang hapon sa ating lahat mga ka-members. Kumusta tayong lahat dyan? Mga senior citizens, mga members ng government agencies, kumusta tayong lahat dyan, ha? Ano na tayo ngayon? April, no? April 18 tayo ngayon. So, we tried our best na makapag-update tayo sa ating video uploads. Now, ang ating pag-usapan today is about sa pension. Nagtataka ka ba kung bakit delayed or hindi pa dumarating ang tulong na inaasahan mo? So, attention ito sa ating mga senior citizens, no? Hanggang ngayon ba wala pa rin yung social pension mo. So, sa video na ito, ibabahagi ko ang 5 pangunahing dahilan kung bakit naantala ang iyong pension at kung ano ang pwede mong gawin para maayos ito. Okay? Now, ito yung dahilan. 5 ito ang dahilan ito. But before tayo mag-proceed, if bago ka pa lang sa channel natin, pakisuyo yung subscribe, like, share, and click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga video uploads natin. Okay? Alright, so, this is the first one. So, unang dahilan kung bakit hindi mo pa natanggap ang iyong pension. So, number 1, unang dahilan is hindi updated ang iyong records. So, isa sa pinakakaraniwang dahilan ay ang hindi updated na information. Tulad ng address, contact number, o status. Kapag mali o kulang ang records, maaaring ma-hold ang release ng pension mo. Okay, so siguraduhin na updated ang iyong information sa inyong barangay o kaya sa DSWD office. Alright? Now, dahilan ng number 2 na dahilan. Okay, so reason number 2 kung bakit hindi ka nakatanggap pa ng iyong pension. Ito ay pending validation or verification. So, may mga pagkakataon ang iyong pangalan ay nasa listahan pero nakapending pa sa validation. So, ibig sabihin, sine-check pa kung ikaw ay kwalipikado or aktibo pa sa programa. Okay, so mag-follow up ka sa inyong local social welfare office para malaman ang status ng inyong application. Okay, or verification, validation kasi iba-validate pa yan. Alright. Pangatlong dahilan, delay sa budget release. Okay, so hindi rin maiwasan na minsan ay delayed ang pondo mula sa gobyerno. Kapag hindi agad na-release ang budget, maapektuhan talaga ang schedule ng payout. Okay, so ito ay karaniwang nangyayari sa pagbabago ng fiscal year o processing delays. Okay, so the best na gagawin, magtanong pa rin tayo sa ating local government. Pinakabarangay, kung ayaw salita ang barangay din, punta ka sa OSCA o kaya sa mismong DSWD or NCSC. Okay? Now, pang-apat na dahilan, problema sa distribution o schedule. So, may mga pagkakataon din na nagkakaroon ng delay sa distribution, lalo na kung maraming beneficiaries or may pagbabago sa payout ng schedule. Okay? I-check ang schedule na binibigay ng barangay or sa local government unit ninyo. Okay? Alright. Palimang dahilan, duplicate or conflict sa records. Kung may duplicate na pangalan o conflict sa database, maaaring ma-hold ang pension habang inaayos ito. Okay? So, magdala ng valid ID at iba pang dokumento para ma-verify ang inyong identity at nang matanggap na ang inyong ayuda or yung mga pension, yung benefits. Okay? Alright, so kung ikaw ay senior citizen o may mga kakilala na naghihintay pa rin ng kanilang social pension, mahalagang malaman ang mga information ito para maiwasan ang delay. Alright? So, kung nakakatulong ang video na to, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas maraming pang updates tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth, senior citizens, no? Tungkol sa
ang tawag dito yung sa NCSC, tulong ng government via NCSC or DSWD at iba pang government benefits or agencies. Okay? So, maraming salamat at ingat po tayong lahat. Okay? Have a great day and stay safe. All right?